Kabanata 31 Dragon Skill, Dragon Scale. Ang apat na opisyal ng admission ay natarante sa matatag na tugon ni Luyo at mabilis na sinubukang pigilan siya. Estudyante Luyo, kailangan mong pag-isipang mabuti. Ang Clanorth University ay hindi nagkukulang sa talento, at hindi ka nila pahalagahan tulad namin. Halika sa aming universidad, at magkakaroon ka ng isang mas maliwanag na hinaharap. Sa Clanorth University, ikaw ay magiging isang makamundong tao. Lumapit silang apat kay Luyo at sabik na tumingin sa kanya. Tumigil sandali si Luyo bago bahagyang umiling. Hindi, nakapagdesisyon na ako. Kailangan kong mag-enroll sa Clanorth University. Salamat sa pagdalo. Pakibalik. Pagkasabi nito, nagkatinginan ang iilang namamahala sa enrollment sa kani-kanilang universidad at sumuko sa walang kwentang pagsisikap. Masasabi nilang malakas ang isip ni Luyo. Lalong magiging salungat si Luyo sa kanilang mga imbitasyon kung patuloy nilang panghihinaan ng loob. Aalis muna kami. Dapat pag-isipan mo pa. Ang mga benepisyong nabanggit ko kanina ay palaging nandyan. Basta't pumunta ka sa amin, ang mga benepisyong iyon ay handa na para sa iyo anumang oras. Kung magbago ang isip mo, kontakin mo ako. Sunod-sunod na lumabas ng VIP room ang mga admission officer na iyon. Nang makita sila ng homeroom teacher na umalis, agad siyang nataranta. Luyo, ang ilang mga paaralan na ito ay ang pinakamahusay na sa bansa. Hindi ka ba makapili ng isa? Tuldok. Okay lang kung pipilitin mong pumasok sa Clanorth University, pero paano kung hindi ka makapasok? Ano ang gagawin mo? Pagdating ng panahon, kailangan mong pumasok sa isang universidad na tinanggihan mo. Gaano ba ka-awkward iyon? Tumingin si Luyo sa kanyang homeroom teacher at mahinahon ngunit matatag na sinabi, para sa akin, kapag napagpasyahan ko na kung ano ang gusto kong gawin, dapat kong gawin ang aking makakaya. Ganoon din sa pagpili ng universidad. Bakit hindi subukan ang lahat ng aking makakaya upang makapasok sa Clanorth University ngayong mayroon na akong kakayahan at pagkakataon? Ang sagot ni Luyo ay hindi nakapagsalita sa homeroom teacher. Sige, wala na akong sasabihin pa. Ang katotohanan na si Luyo ay nanalo sa unang pwesto sa buong estado ay nakapagbigay na ng pagmamalaki sa homeroom teacher. Wala na siyang karapatang humingi pa. Tumalikod si Luyo at lumabas ng VIP room. Kasabay nito ang gulo ng klase. Maraming tao ang masiglang tinatalakay si Luyo. Ang ilan ay nahulaan kung bakit tinawag si Luyo, habang ang iba ay nag-isip kung bakit napakalakas ni Luyo. Isang estudyanteng nakalusot ang tumakbo sa sandaling iyon. Lahat, nasaksihan ko lang ang isang hindi kapani-paniwalang eksena. Natahimik ang lahat habang nakatingin sa estudyanteng iyon. Napansin ko ang ilang luxury car sa gate ng school at pagkatapos ay gumapang ako sa VIP room. Can you guess who I saw? Ito ay mga opisyal ng admission mula sa nangungunang 5 universidad sa bansa. Ang opisyal mula sa Clanorth University ay wala dito, ngunit ang iba pang apat ay. Tiyak na sinusubukan nilang akitin si Luyo na mag-enroll. Nagkaroon ng kaguluhan nang sabihin ang mga salitang ito. Shit! Ikaw ba talaga? Ang nangungunang apat na universidad ay nagpapadala ng mga tao para ipa-enroll si Luyo. Anong klaseng paggamot ito? Napakamangha ni Luyo para magkaroon ng napakaraming prestihiyosong universidad na nag-aagawan para sa kanya. I'm so jealous. Bakit kahit F-level talent tayong dalawa, kulang ako? Sana talaga may dumating sa isang sikat na universidad at magmakaawa sa akin. O tama, pumayag ba si Luyo? Saang universidad siya pumayag? Inaasahan ng lahat na tatanggapin ni Luyo ang isang lugar sa isa sa mga universidad na ito. Pagkatapos ng lahat, ang pagtanggap ng isang imbitasyon mula sa isa sa nangungunang apat na universidad ay lubos na kasiya siya para sa isang F-level na awakener. Walang dahilan para tanggihan sila, sa kanilang opinyon. Gayunpaman, may mapait na ekspresyon sa mukha ang estudyanteng nagbalita dahil hindi niya alam kung saan magsisimula. Hindi ko sinasadyang narinig ang pag-uusap ng ilang admission officer. Si Luyo, hindi nag-enroll sa alinman sa kanilang mga universidad. Natigilan ang lahat ng mga estudyante nang marinig ang sagot nito. Ano? Wala kahit isa. Anong klaseng biro ito?
Baliw ba si Luyu? Bakit hindi niya pinahahalagahan ang magandang pagkakataon? Ito ay isang sayang. Kung mayroon akong magandang pagkakataon, tiyak na pupunta ako. Kung inimbitahan ako ng 4 na nangungunang unibersidad, malamang na matatawa ako sa aking pagtulog. Ano ang nangyari pagkatapos noon? Ano ang iniisip ni Luyu? Nagpatuloy ang tao, narinig ko ang kanilang pag-uusap at nalaman ko kung bakit hindi pumunta si Luyu. Ito ay dahil gusto niyang pumasok sa Claremont University. Ano? Claremont University. Seryoso ba siya? Napakahigpit ng Claremont University sa pagre-recruit ng mga bagong estudyante. Bagamat siya ang pinakamahusay sa estado, mayroon pa ring ikalawang kalahati ng mga pagsusulit. Ang kanyang ranggo ay mahusay, ngunit ang kanyang F-level na talento lamang ang nagsisiguro na hindi siya mapapapasok sa Claremont University. Ang mga maaaring makakuha ng admission sa pinakamahusay na mga universidad sa bansa ay may kahit B-level na talento. Puntong hininga, lumilitaw na pinalaki niya ang kanyang ego dahil lamang sa kanyang magagandang resulta. Ito ay karaniwan. Marami ring iba ang napabuntong hininga. Akala nila ay nagbago si Luyu sa isang taong may mataas na ego. Si Luyu, sa kabilang banda, ay palaging ganito. Sila ang hindi nakaintindi sa kanya. Umalis si Luyu sa campus at naghanda na bumalik sa bahay pagkatapos lumabas ng VIP room. Nakatakdang bukas ang ikalawang yugto ng pagsusulit. May oras pa si Luyu para maghanda ngayon. Nagkataon na hindi niya natapos ang kanyang pang-araw-araw na misyon ngayon. Tumakbo siya pauwi. Pagdating niya sa bahay, natapos ang pang-araw-araw na misyon at may lumabas na notification. Pinabati kita sa pagkumpleto ng pang-araw-araw na misyon, 10 kilometro, 10 kilometro. Pakipili ang iyong reward. Pinili ni Luyu ang treasure chest at nakakita ng notification. Pinabati kita sa pagkuha ng gintong treasure chest. Pansarang panalikop. Medyo natuwa si Luyu nang makita niya ang notification. Nakakuha siya dati ng isang bronze treasure chest at sa wakas ay pinalad na nakakuha ng mas mataas na antas ng treasure chest. Pinuksan ni Luyu ang treasure chest. Pinabati kita sa pagkuha ng dragon skill, dragon scale. Pansarang panalikop. Dragon scale, sasaklawin ng pinalakas na dragon scale ang iyong magkabilang braso. Lubos nitong binabawasan ang pinsala mula sa tubig at mga elemento ng apoy. Habang nag-level up ka, magkakaroon ka ng paglaban sa iba pang elementong pinsala. Pansarang panalikop. Ito ay tila isang defensive skill. Nangangahulugan ito na hindi bababa sa kalahati ng pinsala ay maaaring pagaanan sa pamamagitan ng lubos na pagbawas sa pinsala. Ito ay isang medyo kahangahangang kasanayan. Ang dragon skill mula sa golden treasure chest ay naging maliwanag na liwanag at pumasok sa katawan ni Luyu. Pagkatapos ng isang pagsabog ng enerhiya, pinagkadalubhasaan ni Luyu ang dragon skill. Ang kasanayang dragon na ito ay tila natatangi sa kanya, dahil hindi ito lumitaw sa isang stone tablet. Tinadya ni Luyu na subukan ang epekto ng dragon scale skill pagkatapos itong matutunan dahil kaya niyang mag-apoy at mag-water elemental na pag-atake ng mag-isa. Pagkatapos ng lahat, si Luyu ang may water and fire wrist guard. Kaya naman, nilamon ng apoy ang kanyang kanang kamao nang itaas ito ni Luyu. Sa susunod na sandali, na-activate ni Luyu ang kanyang kakayahan, Dragon Scale. Ang mga braso ni Luyu ay agad na natatakpan ng isang layer ng itim at matigas na kaliskis ng dragon. Pagkatapos, ang kanang kamao ni Luyu ay sumuntok sa kanyang kaliwang palso kasama ang apoy dito. Bang! Agad na na-activate ang fire elemental attack nang sinuntok niya ang kanyang kanang kamao. Nilamon ng apoy ang kanyang kaliwang palso at nagsimulang mag-alab. Ngunit napakabilis, hinihigop ng mga kaliskis ang apoy, natunaw at nawala. Tuwang-tuwa si Luyu. Ang kasanayang ito ng Dragon Scale ay epektibong nagpapagaan ng mga pag-atake ng tubig at apoy. Pagkatapos, ginamit ni Luyu ang kanyang kaliwang kamao at sinuntok ang kanyang kanang palso. Ang sitwasyon ay pareho sa unang pagkakataon. Mabilis itong natunaw at naabsorb. Matapos ay cast ni Luyu ang Dragon Scale skill, napagtanto niya na kung ang halimaw na makakalaban niya sa susunod na laban ay uri ng apoy o tubig, maaari niyang makuha muli ang unang pwesto.
Kabanata 32 Malupit na pagsusuri, Battle Royale. Kinabukasan, maagang nagising si Luyo at pumasok sa paaralan. Pagpasok pa lang niya sa silid-aralan, nakita ni Luyo na kakaiba ang tingin sa kanya ng mga kaklase niya. Pagpasok pa lang ni Luyo sa silid-aralan, may nagtanong, "Luyo, balak mo ba talagang pumasok sa Clanort University? Totoo ba yon? Hindi ba awkward kung hindi ka nakapasok? Hindi ka ba natatakot dyan?" Sa sandaling iyon, nag-usisa din si Suching. Kahit siya ay hindi kumpiyansa na makakapag-aral siya sa Clanort University. Hindi niya nakuha. Saan kinukuha ni Luyo ang kanyang tiwala? Tumingin si Luyo sa klase at ipinaliwanag, "Nakapagdesisyon na ako. Ang layunin ko ay ang Clanort University. Dahil papasok ako sa isang universidad, maaari ko ring subukan na makapasok sa pinakamahusay." Hindi na nagtanong pa ang klase matapos marinig ang tugon ni Luyo, sa kabila ng katotohanang hindi sila naniniwala na si Luyo ay tatanggapin sa Clanort University. Pumasok ang homeroom teacher at sinabi sa lahat, "Mga mag-aaral, lumabas at maghanda para sa pagsusulit ngayon." Sunod-sunod na tumayo ang mga estudyante at naglakad patungo sa field ng school. Nakahanda na si Juan Julio at ang array mages sa gitna ng field. Ang mga mahiwagang pattern ay nabuo at na-condensed sa isang misteryosong espasyo bilang resulta ng pagmamanipula ng enerhiya ng array mages. Tuldok 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 tuldok. Tumayo si Wagulyo sa harap ng podium at tumingin sa mga tao. "Pipiliin ko ang nangungunang 100 mula sa mga natukoy na ranggo kahapon." Daan-daang mga high-level array mages ang nakabuo ng bagong espasyo at nag-simulate ng isang malaking kapatagan. Dapat alam ng lahat ang mga tuntunin sa nakaraang pagsusulit, tama ba? Kontemporaryong romansa. Tumango ang lahat. Ang mga lumang tuntunin ay ang bawat tao ay lalaban sa isang mabangis na hayop, at ang score ay ibabatay sa labanan. Ngunit sa aktwal na labanan, imposible para sa isang mabangis na hayop na makipaglaban sa iyo sa isang mahusay na kontroladong arena. Sa makatuwid, sa pagsusulit na ito, lahat kayo ay papasok sa hanay ng mga enchantment at papatayin ang mga mabangis na hayop sa kunwa na kapatagan. Nang marinig ito, nagsimulang magpanik ang lahat ng mga estudyante. Paano nabago ang rules dito? Palagi akong nagsasanay sa lugar ng pagsasanay, at hindi kailanman napunta sa ligaw. Magkakaroon tayo ng aktwal na labanan sa ligaw. Hindi yun maganda. Paano kung may aksidente? Ang pagsasanay ko sa training ground ay naging walang kabuluhan. Kung alam ko, nagpunta ako sa ligaw upang magkaroon ng ilang aktwal na sesyon ng labanan. Tapos na. Tiyak na magiging kakilakilabot ang mga resulta sa pagkakataong ito. Bahagyang sumimangot si Suching sa karamihan. Siya rin, medyo kinakabahan. Siya ay nagsasanay sa kanyang sariling mga lugar ng pagsasanay at hindi lumahok sa anumang aktwal na mga laban. Karamihan sa mga tao ay hindi nasiyahan sa pagbabago ng panuntunang ito. Nang marinig ni Luyo ang bagong panuntunang ito, ngumiti siya ng mahina. Mula nang magising siya, hindi pa siya nakakapunta sa training ground. Naranasan lang niya ang aktwal na labanan. Sa makatuwid, ang pagbabago ng panuntunan ay walang kahulugan para kay Luyo. 100 mabangis na hayop ang ilalabas sa hanay, patuloy ni Juan Julio. Ang mga mabangis na hayop ay ipapamahagi ng random sa buong kapatagan. Ang lakas ng mabangis na mga hayop ay tataas habang ang bilang ng mga tao sa loob ng simulation ay bumababa. Sa madaling salita, kapag nawala ang lahat maliban sa isa sa mga estudyante, ang natitirang mabangis na hayop ay nasa pinakamakapangyarihang estado nila. Nang marinig ang salitang eliminated, medyo nataranta ang mga estudyante. Eliminated. Naging elimination system na ba ang exam sa pagkakataong ito? Hindi ba isa V1 ito noong nakaraan? Akala ko ito ay magiging pareho sa oras na ito. Maaari bang lahat tayo ay itatapon sa loob? Ito ay nakikipaglaban lamang sa atin. Nahuhulaan na ng ilang tao ang sitwasyon kung saan sasabotahin nila ang isa't isa para mapataas ang kanilang ranggo. Ipinaliwanag ni Juan Julio, huwag kang mag-alala, hindi ka magkakaroon ng pagkakataong lumaban. Ang pakikitungo lamang sa mga mabangis na hayop na iyon ay isang bagay na halos hindi mo na kayang hawakan.
Maraming tao ang lumunok, na naging mas takot. Ang hadlang na ito ay lumiliit sa paglipas ng panahon. Sa huli, kayo ay magsasama-sama upang tapusin ang pagsusulit. Kung wala ka sa bilog kapag lumiit ang hadlang, automatiko kang maaalis. Pagkatapos magsalita ni Juan Gulio, tapos na ang pagpapakilala ng mga patakaran. Ang mga mag-aaral ay nagsimulang mag-usap sa kanilang mga sarili. Ito ay katawa-tawa. Ang elimination system na ito ay masyadong malupit. Kapag lumiit ang bilog hanggang sa dulo, hindi ba kailangan nating labanan ang isa't isa? Kailangan mong maging hindi makalupa para mauna kang lumabas sa naturang pagsusuri. May nalungkot, may nag-aalala, at may nasasabik. Si Luyu, sa kabilang banda, ay kalmado pa rin. Ano man ang mga alituntunin, mabilis siyang nakikibagay. Next. Everyone please enter the barrier. Simula ngayon, magsisimula na ang exam. Kasunod ng utos ni Juan Gulio, nagsimulang maglakad ang lahat patungo sa gitna ng array. Nagkusa ang class 1 at pumasok sa array. Naglaho sila pagkatapos na ipasok ang bola ng liwanag. Tinagtagal, ang klase ni Luyu, ang class 2, ay nagsimulang sumulong at pumasok sa enchantment barrier. Tumingin si Luyu sa bola ng liwanag sa kanyang harapan at dahan-daang pumasok. Isang dosenang tao lamang mula sa class 2 ang napili para sa ikalawang yugto ng pagsusulit, at isa si Suching sa kanila. Luyu, pagkatapos pumasok, magsama-sama tayo, sabi ng isa sa kanila habang papalapit siya sa gilid ni Luyu. Maaari nating alagaan ang isa't isa sa ganitong paraan. Nang marinig ng iba ang mungkahing ito, agad din silang lumapit. Mula sa unang laban kahapon, ang lakas ni Luyu ay walang alinlangan na pinakamalakas dito. Kung makakaasa sila sa kanya, makapasok man lang sila sa top 50, maaring maging top 30 sa rankings. Nang marinig ito ni Suching, tumingin din siya kay Luyu. Magkaklase tayong lahat. Mas mabuting alagaan natin ang isa't isa. Depende sa sitwasyon, sabi ni Luyu, bahagyang tumango. May isang magandang pagkakataon na tayo ay mateleport ng random. Nang marinig ang mga salita ni Luyu, napagtanto ng iilan sa kanila na hindi sila ita-teleport bilang isang klase. Kung hindi, ang pagsusulit ay hindi magiging isang individual na pagtatasa. Sayang naman, sana mamit natin si Luyu pagpasok natin. Good luck, everyone. Sana lahat tayo ay makakuha ng magandang ranking. Ang ilan sa kanila ay humakbang sa bola ng liwanag at nawala sa lugar. Sunod-sunod na pumasok ang ilang natitirang klase. Hindi nagtagal, ang unang masikip na parisukat ay naging walang laman. Sa sandaling iyon, may ilang mag-agarang sasakyan ang pumasok. Nanguna ang 4 na admission officer na bumisita kahapon sa pagbaba ng kanilang mga sasakyan. Ang iba pang mga luxury cars ay sumunod na malapit sa likod, at ang mga admission officer mula sa iba't ibang unibersidad ay lumitaw. Pagdating nila ay naghanap na sila ng upuan para sa audience at naupo sa kanila. Isang malaking holographic screen ang lumitaw sa itaas ng array formation sa kalangitan at na-project sa harap ng mga mata ng lahat sa sandaling iyon. Nakita nila kung ano ang nangyayari sa loob ng array formation pati na rin ang performance ng mga estudyante sa screen na ito. Nakikita ng lahat ang ilang malalaking lugar na nahahati sa malaking screen na ito. Ang mga mahihinang mabangis na hayop ay matatagpuan sa pinakalabas na lugar at mas madaling harapin. Ang mga mag-aaral ay magiging mas mababa sa panganib kung sila ay teleport sa labas ng lugar. Sila ay, gayunpaman, ay nasa isang bahagyang kawalan kung sila ay teleport sa panlabas na lugar. Kailangan nilang mag-sprint sa gitna ng bilog. Ang mga mabangis na hayop ay mas mapanganib at mas malakas sa gitnang lugar. Ang mga pakinabang ay ang polar na kabaligtaran ng mga nasa nakapaligid na lugar. Wala silang dahilan para sumugod sa bilog. Nakikita ng lahat kapag may pumili ng kanilang teleportation point at pumasok sa kapatagan sa screen. Samantala, si Luyu ay gumagawa ng kanyang desisyon. Ang kanyang pagpili ay ang isa na pinaka-interesado ng mga opisyal ng admission. Kabanata 33 ang sentro, ang tuktok, ang pinakadelikadong posisyon. Sa labas ng simulation, 12 ng mga admission officer ang matamang nakatingin sa holographic screen.
Ang kanilang mga kamay ay lumilitaw na kumukuha ng mga tala na para bang near-rate nila ang mga estudyante. Narinig ko na ang Dark Horse ngayong taon ay tinatawag na Luyu. Totoo ba iyon? Siyempre. Personal na sinubukan ng 4 na magagaling na unibersidad na imbitahan siya. Tapat na iyon para sabihin ang kahalagahan ng Luyu. Narinig ko na tinanggihan ni Luyu ang 4 na magagandang unibersidad ng sabay-sabay. Damn! Hindi ba mawawalan ng pag-asa ang ating mga unibersidad na ma-recruit siya? Sino ang nakakaalam kung ano ang sitwasyon? Narinig ko na si Luyu ay mayroon lamang talento sa F-level. Ang mga taong namamahala sa recruitment ay nabigla. Hindi nila maintindihan kung paano makakamit ng isang taong may talento sa F-level ang ganoong kataas na mga resulta at makaakit ng kompetisyon mula sa 4 na prestihiyosong unibersidad. Mukhang hindi ordinaryong tao si Luyu. Nakita ng lahat ang teleportation point na pinili ni Luyu sa sandaling iyon. Nasa gitna lang ang lokasyon. Sandali lang, siya lang sa 100 tao ang piniling mapunta sa gitna. Tuldok 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 tuldok. Ganun na ba siya kasigurado sa sarili niya? Ang gitnang lugar ang magiging pinakamahirap, na may mga mababangges na hayop sa paligid. Hindi niya ito kakayanin ng mag-isa. Dapat siyang sumunod sa agos at pumili ng isang lugar na mas malapit sa gilid. Ito ay masyadong walang ingat. Puntong hininga, hindi ito kakaiba kahit na siya ay napatay ng hindi sinasadya. Ang gitnang lugar ay ang bulubundukin. Ang mga mapagkukunang magagamit doon ay maraming beses na higit pa kaysa sa gilid. Gayunpaman, ang lakas ng mabangis na mga hayop doon ay maraming beses na mas malakas. Ang panganib ay masyadong mataas. Ang karamihan sa mga opisyal ng admission ay hindi humanga kay Luyu. Hindi nila inaasahan na makakaligtas siya sa gitnang lugar. Nabalot ng liwanag si Luyu pagkatapos gumawa ng kanyang desisyon. Nang kumalat ang liwanag sa paligid niya, nasa simulated world na siya. Nakapalibot ang mga malalagaong puno sa paligid ng mga bundok. Ang sariwang hangin sa kagubatan ay nagpaginhawa kay Luyu. Nagulat siya sa pagiging makatotohanan ng mundong nilikha ng mga array mages na iyon. Ito ay eksakto tulad ng totoong mundo. Alam ni Luyu ang mga patakaran. Alam niya na siya ay nasa gitna at ang panganib ay nakatago sa lahat ng dako. Sa makatuwid, maingat na pinagmasdan ni Luyu ang kanyang paligid. Nagpa siya muna siyang unawain ang sitwasyon sa paligid niya at alamin ang lakas ng nakapalibot na mabangis na hayop, kontemporaryong romansa. Sa sandaling iyon, sa labas ng arena, napansin na ng mga admission officer ang mga kilos ni Luyu. Sa simulate na mundong ito, ang panganib sa gitna ng bilog ay hindi mas mababa kaysa sa isang difficult level na piitan. Tama. Ang isang difficult level dungeon ay magkakaroon lamang ng isang boss na medyo makapangyarihan. Gayunpaman, magkakaroon ng higit sa isang boss sa malawak na kapatagan na ito. Ilang araw pa lang nagising si Luyu, di ba? Sa tingin ko ay hindi pa siya nakakita ng amo. Napakawalang ingat na tao. Sa tingin ko, ang boss ay halos kasing lakas ng mga maliliit na halimaw na iyon. Malamang, mawawala ang kanyang unang pwesto sa buong ranking ng estado. Ang mga opisyal ng admission ay nakipag-ugnayan sa isa't isa at nagtitiwala na ang mga resulta ni Luyu ay magiging mahina sa pagkakataong ito. Sa kabilang banda, sinimulan na ni Luyu ang kanyang paghahanap ng mga boss sa Simulate Array World. Ang mga ordinaryong halimaw sa lugar na ito ay hindi nakarapat-dapat sa kanyang atensyon. Tumingin si Luyu sa paligid ng mga bundok at sa wakas ay tumutok sa tuktok ng bundok sa gitna. Sa tuktok ng bundok, ang mga alon ng pulang ilaw ay kumislap. Tinuri ni Luyu ang sitwasyon gamit ang kanyang Eye of Truth at agad na natanggap ang impormasyon. Fire Spirit Crystal, bihirang materyal. Ito ay isang mahirap na materyal. Tuwang-tuwa si Luyu. Higit pa rito, lumilitaw na mayroon siyang impresyon sa materyal na ito. Mabilis niyang binuksan ang kanyang personal na interface upang suriin ang kanyang landas sa ebolusyon. Hindi nagtagal ay narating niya ang Flaming Dragon Claw sa Dragon Claw Evolution Path, at ang Fire Spirit Crystal na ito ay isang bihirang materyal na magbibigay daan sa kanya na mag-evolve sa Flaming Dragon Claw. Agad na naudyukan si Luyu matapos itong makita. Kailangan niyang umakyat at kunin ang Fire Spirit Crystal.
Gayunpaman, ang kanyang nakaraang karanasan ay nagturo sa kanya na ang isang makapangyarihang amo ay karaniwang nagbabantay sa ganitong uri ng bihirang materyal. Kaya naman, nagsimulang sumugod si Luyu patungo sa tuktok ng bundok. Sa una, maaaring mag-sprint si Luyu patungo sa tuktok ng bundok. Ngunit unti-unti, nagiging mas mahirap na magpatuloy sa pagtakbo, at ang kanyang lakad ay naging mas mabagal habang ang dalasdes ay nagiging matarik. Kaya naman, ginamit niya ang kanyang kasanayan sa double jump at nagsimulang tumalon ng mabilis. Hindi nagtagal, malapit na siya sa tuktok ng bundok. Ang tuktok ng bundok na ito ay kakaibang init. Karaniwan, ang taluktok ng isang bundok ay magiging nagyayelo at nababalutan ng nyebe. Ang tuktok ng bundok bago ang Luyu ay sobrang init. Saglit na pag-akyat ay pawis na siya. Unti-unti, nakarating siya malapit sa tuktok ng bundok at tumalon. Ang taluktok ng bundok na ito ay hindi isang matalim na punto kundi isang patag. Madaling matano ni Luyu ang distansya mula sa tuktok. Ang nakapalibot na mainit na hangin ay umaagos, at isang maliwanag na pulang kristal ang nasa gitna ng lugar. Tila ito ang Fire Spirit Crystal. Ang Fire Spirit Crystal na ito ay malamang na sanhi ng mataas na temperatura sa lugar na ito. Dahan-daang gumalaw si Luyu patungo sa Fire Spirit Crystal, na binabantayan ang kanyang paligid. Nakita siya ng lahat na papalapit sa Fire Spirit Crystal sa labas ng Simal-Ate na mundo. Ang pulang kristal na ito ay mukhang espesyal. Ito ay dapat na isang bihirang materyal. Kung ganoon, magkakaroon ng magandang palabas. Kadalasan, ang ganitong uri ng bihirang materyal ay binabantayan ng isang amo. Puntong hininga, mukhang masyadong matako itong si Luyu. Ang ganitong bagay ay hindi niya madaling makuha. Ang isang boss ay lilito sa lalong madaling panahon, at tila siya ay kulang sa aktwal na karanasan sa pakikipaglaban. Kahit na siya ay may mga kakayahan, siya ay madaling mapatay. Nakakahiya. Ang maitim na kabayo ngayong taon ay mawawala ng ganoon na lang. Sayang naman. Batay sa kanilang karanasan, inakala ng lahat na dito mamamatay si Luyu. Hindi lang sila, pati ang homeroom teacher ay nag-isip din. Isang bagay para kay Luyu na piliin na mapunta sa gitnang posisyon ng mapa, ngunit hindi siya pumili ng maliliit na halimaw upang labanan. Sa halip, dumiretso siya sa amo. Hindi ba't sinubukan lang niyang magpakamatay? Ayon sa karanasan ng homeroom teacher, makakapatay lang sila ng amo kung magkakasama ang buong klase nila. Sa sandaling iyon, maingat na nilapitan ni Luyu ang kristal. Nakita ng matalas na sentido ni Luyu na nanginginig ang paligid noong 5 metro lang ang layo niya. Nagpatuloy ang dumadagandong na pagyanig habang may mga bitek sa mabatong lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Sumimangot si Luyu at nagsimulang mag-ayos. Gaya ng inaasahan, pinuprotektahan ng isang amo ang lugar na ito. Isang napakalaking itim na figure ang lumabas mula sa ilalim ng mabatong ibabaw sa susunod na sandali. Ang lumitaw sa harap ni Luyu ay isang higanting butiki. Ang katawan nito ay halos 10 metro ang haba, at ang buong katawan nito ay nababalot ng nakaumbok na kalamnan at matitigas na kaliskis. Mayroong ilang mga bitek sa gulugod nito, at bumubuhos ang lava mula rito. Sa sandaling lumitaw ang kaaway sa kanyang harapan, ang temperatura sa silid ay tumaas sa isang bagong taas. Mabilis na sinuri ni Luyu ang sitwasyon gamit ang kanyang Eye of Truth. Giant Flame Lizard. Pag-atake, 160. Bilis, 110. Kalusugan, 260. Mana, 120. Depensa, 120. Ang mga katangiang ito ay hindi espesyal kay Luyu. Gayunpaman, 120 puntos lamang sa depensa ay sapat na upang mawalan ng lakas ang ibang mga estudyante. Pagkatapos ng lahat, ang karamihan sa mga mag-aaral ay may mas kaunti sa 100 mga punto ng pag-atake, at kakaunti ang may mga kasanayan sa pagpasok ng armor. Kabanata 34 na nakakagulat na madla, madaling patayin. Nakita ng mga tao sa labas ng Simal-Ate World ang flame lizard na lumitaw sa harap ni Luyu. Nang makita nila ang butiki na ito, agad nilang naisip na hinding-hindi ito matatalo ni Luyu. Nag-provoke siya ng halimaw na hindi dapat. Malamang na mamatay si Luyu. Tama. Tiyak na hindi niya matatalo ang butiki na ito.
Natatakot akong sumigaw siya na itigil ang pagsusuri at paalisin siya kaagad ng mga array mages. Hindi niya dapat pinapunta ang sarili niya sa gitna simula pa lang. Hindi siya dapat naging gaaman sa paghahanap ng mga bihirang materyales. Sigh. Paulit-ulit na bumantong hininga ang lahat, naaawa kay Luyu. Sa parehong oras, sina Luyu at ang giant flame lizard ay nasa isang paghaharap. Ibinuko ng apoy na butiki ang bibig at iniluwa ang isang kumpol ng mainit na apoy, na sinunog ang mga halaman sa harap nito at naging abo. Agad na tumaas ang mataas na temperatura at naikuyom ni Luyu ang kanyang mga kamao. Sa susunod na sandali, si Luyu ay sumugod patungo sa apoy na butiki. Ang apoy na butiki ay umungal at sumugod din kay Luyu. Lundag si Luyu sa hangin sa ibabaw ng nagninangas na butiki, umaakyat patungo sa Fire Spirit Crystal nang malapit na silang mabangga. Tuldok 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 tuldok. Nang makita ng nagninangas na butiki si Luyu na tumalon sa ulo nito, tumalikod ito at hinabol siya pababa. Si Luyu, na nasa kalagitnaan ng hangin noong panahong iyon, ay sinundan ng dobleng pagtalon, ganap na inilalayo ang kanyang sarili sa nagninangas na butiki. Halos 10 metro na ngayon sa ibabaw ng lupa si Luyu. Nang makita ng karamihan na maaaring tumalon si Luyu ng napakataas, lahat sila ay nagulat. Maaaring tumalon si Luyu ng napakataas. Espesyal ba siyang sinanay noon? Hindi mo ba nakita? Tumalon ulit siya sa himpapawid. Halatang double jump ito. Mukhang ginamit niya ng husto ang kasanayang ito. Tiyak na kaya niyang tumalon ng mataas. Si Luyu ay pumailan lang sa hangin sa parehong oras, dumiretso sa Fire Spirit Crystal. Ginamit ni Luyu ang kanyang Dragon Scale skill upang takpan ang kanyang mga braso sa isang makapal na layer ng Dark Black Dragon Scales. Naunang bumagsak ang ulo ni Luyu, patayong lumapag patungo sa Fire Spirit Crystal. Kasabay nito, itinuro niya ang Fire Spirit Crystal sa lupa gamit ang kanyang daliri. Ang punto ng impact para sa paglapag ni Luyu ay isang daliri. Nang hawakan ng kanyang hintuturo ang Fire Spirit Crystal, nag-transform ito sa isang sinag ng liwanag at nawala sa kanyang storage ring. Ay nalalayan ni Luyu ang kanyang sarili sa lupa gamit ang kanyang isang daliri. Pagkatapos ay tumulak siya, sumilip at muling lumapag sa kanyang mga paa. Ang serye ng mga galaw na ito ay ipinakita sa karamihan sa labas ng arena. Anong ginawa niya? Acrobatics. Wow! Napakadali niyang nakuha ang Fire Spirit Crystal. Medyo desente. Wow! Gumamit siya ng isang daliri para suportahan ang sarili niya sa lupa. Medyo malakas siya. Yeah! I can see that he is an outstanding student. Kung ma-recruit siya sa school natin, dagdag pa to sa talent ng university natin. No wonder inimbitahan siya ng 4 na sikat na universidad. This kid is not ordinary. Lahat ay pinuri siya. Nagulat sila sa pagsisikap ni Luyu na nakawin ang Fire Spirit Crystal. Gayunpaman, hindi pa rin nila naisip na matatalo ni Luyu ang Giant Flame Lizard. Nakuha ni Luyu ang mga materyales sa kanyang magagandang galaw. Kung makakatakas siya, sulit ang paglalakbay na ito. Siya, gayunpaman, ay nasa ibabaw ng kanyang ulo kung sinubukan niyang patayin ang Giant Flame Lizard. Naglakad si Luyu sa kabilang direksyon ng akala ng lahat ay aalis na siya pagkatapos makuha ang mga materyales. Tumingin ang lahat sa paligid at nakita si Luyu na papalapit sa Giant Fire Lizard. Baliw ba siya? Nasa kanya ang materyal. Bakit hindi siya umaalis? Siya ay kikita, ngunit ngayon ay papatayin niya ang kanyang sarili. Sa tingin ba niya ay talagang katapat niya ang amo? Nataranta ang lahat. Naniniwala sila na si Luyu ay hindi kumikilos ng makatwiran at ang gayong tao ay tiyak na mabibigo. Bumantong hininga at umiling ang mga admission officer. Ang desisyon ni Luyu ay nagpabiye sa kanila. Sa kabilang banda, hindi natatakot si Luyu sa Giant Fire Lizard na nasa harapan niya. Nang ninakaw ang yaman na binabantayan nito, nagalit ang Giant Fire Lizard. Nagmamadali itong lumapit kay Luyu at sabay-sabay na ibinoko ang may bahid ng dugo nitong bibig. Isang mataas na temperatura na apoy ang namumuo mula rito. 3 wash. Isang bola ng nakasisilaw na orange-red na apoy ang bumaril mula sa bibig ng higanting butiki. Mabilis na umiwas si Luyu nang makita niya ito.
Pagkatapos ay iniunat niya ang kanyang mga kamay, at ang mga matutulis na kuko ay umusbong mula sa kanyang mga daliri. Ang kanyang mga braso ay natatakpan ng kaliskis ng dragon, at ang kanyang mga kuko ay sapat na matutulis upang kiligin ang sinuman. Walang sino man ang gugustuhing lumaban sa matatalas na kuko. Nang makita ng mga opisyal ng admission ang matalas na kuko ni Luyu, nagsimula silang mag-isip. Iyan ang talento sa F-level, claw attack. Anong klaseng biro ito? Kahit anong tingin mo, hindi ito F-level na talent. Ito ay malinaw na isang Dragon Claw. Ano? Isa itong Dragon Claw. Napasigaw ang lahat sa gulat. Ang mga dragon ay hindi karaniwan sa mundong ito. Karamihan sa kanila ay hindi pa nakakita ng Dragon Claw. Gayunpaman, batid nilang lahat na ang anumang may kaugnayan sa mga dragon ay hindi dapat basta-basta. Ang pares ng matutulis na kuko na ito ay mukhang nakakatakot. Uwid. Hinugot ni Luyu ang kanyang mga kuko at sumugod patungo sa giant fire lizard. Sumabog siya ng napakabilis, at sa isang kisap mata, si Luyu ay nasa harap ng giant fire lizard. Pagkatapos ay ibinaba ni Luyu ang kanyang kanang kamay at walang awa na kumamo. Ang giant fire lizard ay umatras at nagsimulang ihanda ang bibig nito para sa susunod na hininga ng apoy. Gayunpaman, sa opinyon ni Luyu, ang bilis nito ay walang pinagkaiba sa isang slow motion na pelikula. Swoosh! Si Luyu ay naglaslas gamit ang kanyang mga kuko, naputol ang isang malaking tipak ng laman ng giant fire lizard. Squelch! Bumulwak ang sariwang dugo, na bumubuo ng madugong ambon sa isang iglap. Hiss! Ang giant flame lizard ay sumigaw sa matinding paghihirap, muling dumura ng apoy mula sa bibig nito. Lumapit si Luyu, tinanggihan ito ng pagkakataon na gamitin pa ang flame attack nito. Swish! Swoosh! Pinuksan ni Luyu ang dibdib ng giant flame lizard sa pamamagitan ng dalawa pang pag-atake ng kuko. Nabali ang tadyang nito, na inihayag ang puso ng giant fire lizard. Inabot ni Luyu ang kanyang kuko ng walang pag-aalinlangan, hinawakan ang puso ng giant fire lizard at pinutol ito sa katawan nito. Nang wala ang puso nito, ang giant fire lizard ay nahulog sa lupa, patay. Biglang may lumabas na notification sa harap ng mga mata ni Luyu. Congratulations sa pagpatay sa giant fire lizard, Dragon Scale skill ay na-upgrade, pinahusay na epekto, 100% fire damage immunity. Tuwang-tuwa si Luyu nang makita niya ang notification. Siya ngayon ay ganap na immune sa pinsala sa sunog. Sa hinaharap, maaari niyang labanan ang sinumang kaaway na may pinsala sa apoy at lumabas ng hindi nasaktan. Dahil ang pinsala sa sunog ay hindi epektibo, ang kaaway ay makakagamit lamang ng mga pisikal na pag-atake sa pinakamaraming paraan. Tuwang-tuwa si Luyu. Pinuksan niya ang panel ng ebolusyon at gustong makita kung anong mga materyales ang kailangan niya. Sabay-sabay na nai-broadcast sa mga manunood sa labas ang kanyang gawa. Sa mga audience stand, tulala ang mga admission officer mula sa iba't ibang kilalang unibersidad. Natahimik ang buong lugar. Ganito lang. Tapos na. Ilang beses lang niya inatake ang butiki. Sa isang iglap lang tapos na. Ito, parang one-sided fight. Nanaginip ba ako? Totoo ba ito? Anong uri ng anomalya ang lumitaw sa pangkat ng mga baguhan na ito? Maaari ko lang siyang ilarawan sa salitang baliw. Anong klaseng lakas meron siya? Ang aking pangunawa ay bumagsak na. Hindi ko maintindihan kung paano ang isang F-level na talento ay maaaring higaitan ang isang malaking grupo ng mga A-level na talento. Anong ginagawa niya ngayon? Napakabaliw nito. Kulat na napatingin ang lahat sa screen. Kabanata 35 Evolusyon, nagninangas na Dragon Claw. Lahat ng admission officers ay muling tumingin sa screen. Lahat sila ay natarante matapos makita kung ano ang gagawin ni Luyu. Si Luyu ay nakaupo sa lupa sa screen, na napapalibutan ng nagsasayaw na apoy. Nang mamatay ang giant flame lizard, tumalsik ang dugo nito sa lupa, na nag-aapoy sa lupa sa paligid nito. Si Luyu ay immune sa pinsala ng sunog, kaya hindi siya naapektuhan. Matapos patayin ang giant flame lizard, tumingin si Luyu sa kanyang evolution panel. Isang evolution material lang ang kailangan para sa Flame Dragon Claw, at iyon ang eksklusibong evolution potion.
Ang pulbos mula sa isang fire spirit crystal ay isa sa mga sangkap na ginamit sa paggawa ng potion na ito. Ayon sa paglalarawan, ang iba pang material ay ang kakanyahan ng dugo ng isang napakalaking sunog na elemental na hayop. Ang giant flame lizard na ito sa harap ni Luyu ay isang napakalaking fire elemental beast. Sa ganitong paraan, maaari siyang mag-evolve sa flame dragon claw. Medyo nasa sabik si Luyu. Hindi siya nagatubili at nagpa siya na direktang mag-evolve. Pagkatapos ng lahat, sinusubukan niyang makapasok sa Clanorth University. Pinakamabuting ay build up ang kanyang lakas hanggat maaari bago ang entrance exam. Tuldok. Sa ganitong paraan, mas mataas ang pagkakataong makapasok. Kaya, naglabas si Luyu ng punyal at pinutol ang puso ng apoy na butiki. Maingat na inilabas ni Luyu ang isang patak ng asensya ng dugo mula sa art area ng giant flame lizard. Nahulog sa isang bote ang purong pulang essence. Ang temperatura sa paligid ay humina ng husto pagkatapos natakpan ang bote. Lahat ng nasa labas ng arena ay tumingin sa holographic screen at nagsimulang magsalita tungkol dito. Nakuha ni Luyu ang asensya ng dugo mula sa bangkay ng apoy na butiki. Paano niya nagawang gawin ito ng napakahusay? Bakit pakiramdam ko nakapatay na siya ng maraming boss bago ito? Pambihira ito. Imposibleng maging napakahusay niya kung ito ang unang beses niyang pumatay ng amo. Nataranta ang lahat. Alam na alam nila na hindi ito ang unang beses niyang pumatay sa isang amo. Mukhang nakapatay na ng maraming boss si Luyu dati. Imposible iyon. Imposible lang ito. Paano siya magkakaroon ng kakayahang pumatay ng boss ng piitan? Hindi ako sigurado. Maaaring may iba't ibang dahilan, ngunit tiyak na hindi ito ang kanyang unang pagkakataon. Ano ang pinagdaanan nitong Luyu bago ang pagsusulit? Nakatitig ang lahat sa screen, naghihintay kung ano ang susunod na gagawin ni Luyu. Ang malawak na screen sa itaas ng parisukat ay may live na feed ng 100 mag-aaral. Ngunit sa sandaling ito, lumalawak ang saklaw ng kamera ni Luyu. Sa eksena, tumayo si Luyu matapos matanggap ang blood essence. Kailangan niyang gumawa ng sarili niyang gamot sa ebolusyon, na hindi kasing simple ng paghahalo ng dalawang materyales. Ang paggawa ng ganitong uri ng gayuma ay may mataas na rate ng pagkabigo. Kailangan niyang maghanap ng lugar kung saan siksik ang elemento ng apoy kung gusto niyang bawasan ang rate ng pagkabigo. Tumayo si Luyu at sinimulang maramdaman ang elemento ng apoy sa paligid. Sa lalong madaling panahon, hinanap niya ang gitna ng tuktok ng bundok. May isang maliit na hukay kung saan naroon ang fire spirit crystal. Naramdaman ni Luyu na ang elemento ng apoy ang pinakamakapal dito. Hindi nakakagulat na ang locus yung ito ay maaaring makagawa ng isang purong fire spirit crystal. Habang naglalakad si Luyu, nakarinig siya ng kalabog, at ang apoy na may taas na 4 hanggang 5 metro ay lumabas mula sa butas. Natakot si Luyu sa biglang sunog at napaatras ng ilang hakbang. Ngunit pagkatapos, naglakad siya pabalik. Ano ang kinatatakutan niya noong siya ay immune na sa pinsala ng sunog? Kaya, direktang naglakad si Luyu sa gilid ng flame geyser at umupo malapit dito. Pagkatapos, sinimulan niyang ihanda ang kanyang gamot sa ebolusyon. Kaya, nang makita ito ng mga opisyal ng admission, lahat sila ay natigilan. Nakaupo siya sa tabi mismo ng isang mapanganib na flame geyser. Hindi ba ito pagpapakamatay? Marahil ay masunog siya sa isang malutong sa susunod na paglabas ng apoy. Kung hindi siya mabilis na umalis sa lugar na iyon, huli na ang lahat. Isang lugar na maaaring mag-alaga ng fire spirit crystals, ang apoy na lalabas mula roon ay tiyak na magiging lubhang mapanganib. Siya ay walang ingat. Nag-aalala ang lahat kay Luyu, ngunit wala siyang pakialam. Umupo siya sa harap ng flame geyser, kinuha ang bote ng salamin, at inilagay sa gilid. Pagkatapos, sinimulan niyang gilingin ang fire spirit crystal. Matapos ang pulbos ng fire spirit crystal ay hiling, maingat na ibinuhos ni Luyu ang pulbos sa bote at inihalo ito sa asensya ng dugo. Matapos ibuhos ang lahat ay bahagya niya itong niyugyog at naramdaman ang napakalakas na kapangyarihan sa bote. Ang evolution potion ay nasa proseso ng pagsasama. Pansarang panalikop. Hint,
Kapag nag-concoct ng Fire Attribute Potion, mataas ang posibilidad ng aksidente. Maaaring magdulot ito ng pagsabog. Pansarang Panalikop. Habang patuloy na inaalog ni Luyo ang bote, isang notification ang lumitaw sa harap ng kanyang mga mata. Pinabati kita sa matagumpay na pagsasama ng Evolution Potion. Pansarang Panalikop. Mabilis na kinuha ni Luyo ang bote at sinuri ito. Natuklasan niya na ang pulang likidong nakapaloob sa loob ay naging lubhang dalisay. Magagawa niyang i-evolve ang kanyang talento sa isang Flaming Dragon Claw basta't inumin niya ito. Pinuksan ni Luyo ang takip ng bote nang walang pag-aalinlangan. Sa sandaling iyon, bumubulusok ang apoy mula sa geyser patungo sa Luyo ng malakas. Halos nasa gitna siya ng apoy, ngunit hindi siya nasaktan. Wala man lang bahid ng paso ang natamo niya. Nang makita ito ng mga admission officer sa labas, napagtanto nila kung bakit hindi man lang natatakot si Luyo sa apoy. Siya ay immune sa pinsala ng apoy. Sa sandaling iyon, kinuha ni Luyo ang Evolution Potion at ibinuhos ito sa kanyang tiyan. Sa sandaling ang Evolution Potion na naglalaman ng walang hangganang enerhiya ay pumasok sa kanyang bibig, nagdulot ito ng matinding pananakit ng tiyan kay Luyo. Hooray! Masakit! Sumipsip si Luyo ng malamig na hangin. Ang nakakakilabot na enerhiya ay nagsimulang umagos sa lahat ng direksyon sa sandaling ito ay pumasok sa kanyang katawan. Nakaramdam siya ng matinding init sa kanyang tiyan. Tumingin siya sa ibaba at nakita niyang namula ang dibdib niya. Ito ay nagiging maliwanag na kulay kahel. Huminga ng malalim si Luyo, sinusubukang kontrolin ang enerhiya sa kanyang katawan. Bigla-bigla, ang enerhiyang ito ay tumakas sa mga bisig ni Luyo. Sa proseso, nakita ni Luyo na ang kanyang mga siksik na daluyan ng dugo ay lumiwanag, na puno ng mainit na lava. Ang ekspresyon ni Luyo ay masakit. Siya clenched kanyang ngipin at nagsimulang sumipsip ng enerhiya na ito sa lahat ng kanyang lakas. Ang nagngangalit na enerhiya ay muling maghugi sa buong katawan ni Luyo. Ang ebolusyon ng Flaming Dragon Claw ay makukumpleto rin sa prosesong ito. Lahat ng nasa labas ng arena ay nag-aalala tungkol sa kasalukuyang sitwasyon ni Luyo. Mukhang sobra siyang nasasaktan. Para saan ba siya uminom ng Gayuma? Baka. Malinaw, dapat itong gamitin para sa ebolusyon. Ang gayong bihirang material ay dapat gamitin para sa ebolusyon. Mukhang pinili ni Luyo ang isang evolution path. Malamang na ito ay isang fire-attributed evolution path. Ang kanyang potensyal sa hinaharap ay walang limitasyon upang makapag-evolve ng napakabilis bilang isang rookie. Hey! Sa tingin mo ba ito ang kanyang unang ebolusyon? Hindi mo ba naisip na ito ang kanyang pangalawa o pangatlong ebolusyon? Natahimik ang lahat matapos sabihin ang mga salitang ito. Sa kanilang mga mata, si Luyo ay nababalot ng misteryo. Kabanata 36 na ikatlong ebolusyon, mga landas ng maramihang ebolusyon. Sa wakas ay pinigilan at sinipsip ni Luyo ang enerhiya pagkatapos ng maikling paghihirap. Ang kanyang buong katawan ay nabagong hugis, at matagumpay niyang na-evolve ang Flaming Dragon Claw. Pinabati kita sa pagkumpleto ng ebolusyon ng Flaming Dragon Claw. Pansarang Panalikop. Dahil sa mataas na temperatura ng kanyang mga kuko, ang hangin na dome alloy sa pagitan nila ay naging distorted. Dome alloy ang hangin sa pagitan ng mga kuko at naging baluktot dahil sa mataas na temperatura ng kanyang mga kuko. Nagpatuloy si Luyo sa pag-browse sa panel ng ebolusyon, naglalayong makita kung anong mga materyales ang kailangan para sa Exploding Dragon Claw. Gayunpaman, nang tumingin siya sa panel, nagulat siya nang makitang halos walang pagbabago sa landas ng ebolusyon. Sumasabog na Dragon Claw. Umaagos na Tubig Dragon Claw, Ice Dragon Claw. Hail Dragon Claw, Thunder Dragon Claw. Rock Crushing Dragon Claw, Diamond Dragon Claw. Banal na Dragon Claw, Holy Dragon Claw. Dark Dragon Claw, Undead Dragon Claw. Tuldok 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 tuldok. Pambukas na panalikop tuldok tuldok tuldok. Pansarang panalikop gitling pambukas na panalikop tuldok tuldok tuldok. Pansarang panalikop. Bukod sa pagkawala ng Fire Dragon Claw, lumilitaw na ang iba pang 5 landas ng ebolusyon ay nanatili. Ipinakita rin ito na mayroong higit pang mga landas ng ebolusyon na i-unlock. Bahagyang kumunat ang noo ni Luyo. Natarante siya.
Nang sinubukan niyang mag-click sa isa sa mga ruta ng ebolusyon, nalaman niyang maaari niyang i-click ito. Bukod dito, ipinakita nito ang mga kinakailangang materyales at ang mga epekto ng ebolusyon. Sa madaling salita, maaari pa ring piliin ni Luyu na mag-evolve sa mga rutang ito ng ebolusyon. Tuwang-tuwa si Luyu. Ito ay napakalakas. Ang kanyang landas ng ebolusyon ay hindi isa sa 6. Maaaring 2 sa 6 o higit pa. Pagkatapos ng lahat, ang mga dragon ay may higit sa isang kuko. Hindi mapigilan ni Luyu ang kanyang pananabik at humagalpak ng tawa. Siya rin, noong una ay nadama na sayang ang pagpili lamang ng isa sa maraming mga landas ng ebolusyon. Ngunit hindi niya inaasahan na ang kanyang pangalawang ebolusyon ay maaaring mag-evolve sa higit sa isang landas. Nagmamadaling itinaas ni Luyu ang kanyang kanang kuko at ibinaba ito pasulong. Sa isang whoosh, isang nakasisilaw na apoy ang bumalatay. Ang matutulis na mga kuko ay tumama sa lupa, na nag-iwan ng 5 indent. Ang mga apoy ay sumabog mula sa mga dents at nasusunog ng walang katapusan. Agad na nahulaan ni Luyu ang epekto ng kanyang Flaming Dragon Claw nang mapansin niya iyon. Ang tumaas na pinsala sa sunog ay resulta ng pinahusay na pag-atake. Kahit na inatake lamang ni Luyu ang isang hindi organikong matigas na bato, ang kanyang pag-atake ay mag-iiwan pa rin ng matinding apoy. Kung ang pag-ataking ito ay tumama sa isang tao o isang hayop, hindi ba't ang buong katawan nila ay magliyab? Ang pagtaas ng pinsala sa apoy ay talagang isang bagay na espesyal. Pinuksan ni Luyu ang kanyang panel ng mga personal na katangian upang makita kung mayroong anumang mga pagbabago sa kanyang mga katangian. Pag-atake, 300. Bilis, 200. Kalusugan, 350. Mana, 200. Depensa, 220. Bukod sa depensa, bahagyang tumaas ang iba pang 4 na katangian. Ang kanyang pag-atake ay higit na tumaas sa kanilang lahat. Ang Flaming Dragon Claw ay mukhang may kinikilingan sa opensa. Tumingin sa ibaba si Luyu at nagulat nang makitang mayroon siyang bagong katangian ng pinsala sa sunog. Epekto ng pag-atake ng sunog pagkatapos magpakawala ng fire elemental damage, magdudulot ito ng 5% damage sa bawat segundo sa kaaway. Pansarang Panalikop. Medyo nagulat si Luyu sa epektong ito. Ang pinsala sa sunog na ito ay kinakalkula bilang 1% na ginagawang napakalakas ng kasanayang ito. Ang 1 segundo ay magkakaroon ng 5% na pinsala, na nagpapahiwatig na ang 20 segundo ng pagkasunog ay sapat na upang patayin ang kalaban. Gayunpaman, sa isang tunay na labanan, hindi dapat masunog ni Luyu ang kaaway sa loob ng 20 segundo ng tuloy-tuloy. Gayunpaman, dapat itong maging epektibo laban sa mga kaaway na may mataas na kalusugan at depensa. Nanatili si Luyu sa tuktok ng bundok, iniangkop ang kanyang estilo ng pakikipaglaban sa kanyang bagong Flaming Dragon Claws. Pagkaraan ng ilang oras, huminto si Luyu sa kanyang pagsasanay at tumingin sa paligid. Ang isang asul na pabilog na pader ng liwanag na umaabot mula sa lupa hanggang sa langit ay nagsimulang lumiit sa di kalayuan. Tinansya ni Luyu ang distansya at bilis. Sa halos 1 oras, malapit na sa kanya ang bilog. Tinusuri niya na dapat ay malapit na ang ibang mga estudyante. Nanatili si Luyu sa tuktok ng bundok. Ito ang naging focal point. Maya-maya ay lalabas na ang ibang mga estudyante. Ito ang pakinabang ng pagpili ni Luyu sa teleportation point na ito. Sa paanan ng bundok, ang isang maliit na pangkat ng mga elite na na-teleport sa gilid ng bilog ay tinatalakay ang mga countermeasure. Mula ngayon, ito na ang pinakamahalagang bahagi ng pagsusulit. Hindi na tayo maaaring maghiwalay. Kailangan nating bumuo ng isang koponan. Ang pinakamakapangyarihan sa kanila ay isang binata sa sportswear na may solemn na ekspresyon. Itinuro niya ang tuktok ng bundok sa hindi kalayuan at sinabing, nabalitaan namin na may nakarating na sa tuktok ng bundok sa gitna. Ang taong iyon ay si Luyu. Ang rurok ay simpleng ipagtanggol ngunit mahirap sa lakayin. Bukod dito, ito ay nasa gitna ng bundok. Sa patuloy na pagliit ng bilog, kailangan nating akyatin ang bundok na iyon maaga o huli. Sa makatuwid, bubuo tayo ng isang pangkat ng maaga at sabay-sabay na aakyat sa bundok. Aalisin muna natin si Luyu.
Nagkatinginan ang iilan at tumango bilang pagsang-ayon. Tama. Pag-uusapan natin kung ano ang susunod na gagawin pagkatapos maalis si Luoyu. Lahat tayo ay mga talento sa itaas ng sea level. Magiging madali para sa atin na alisin si Luoyu. Kahit na siya ang Dark Horse ngayong taon, hindi siya makakalaban sa atin kung sabay tayong aakyat. Panahon na para hayaan siyang makaranas ng ilang kahirapan. Sa sandaling iyon, sa tuktok ng bundok, si Luoyu ay nakaupo na naka-cross-leg sa lupa. Siya ay ganap na umangkop sa flaming dragon claw. Pinabati kita sa pagkumpleto ng iyong ikatlong ebolusyon. Nakakuha ng gantimpala sa tagumpay. Pansarang panalikop. Medyo nagulat si Luoyu. Nagkaroon ng gantimpala pagkatapos makumplito ang kanyang ikatlong ebolusyon. Mabilis niyang pinindot ang panel na nasa harapan niya at tiningnan ang reward. Kasanayan, Flaming Claw. Epekto, nagdudulot ng pinsala sa splash na uri ng sunog ng AoE, na may tuloy-tuloy na epekto ng pagsunog. Pansarang panalikop. Ang pangalawang AoE skill. Noon pa man ay gusto ni Luoyu ng higit pang mga kasanayan sa AoE, at narito na. Ang epekto ng kasanayang ito ay tila maganda. Ang malaking pinsala sa splash ng AoE na may nasusunog na epekto ay ang pinakamahusay na paraan upang i-clear ang mga mandurumog. Nang nasiyahan at masaya si Luoyu, lumitaw ang pangalawang gantimpala. Dragon Skill, Dragon Fist. Ang espesyal na Dragon Skill ay nangangailangan ng pagkonsumo ng Dragon Power upang magamit. Kasalukuyang Dragon Power, 1 puntos, maaaring gamitin ng 1 beses. Ang pangalawang Dragon Skill niya ay nangangailangan ng pagkonsumo ng Dragon Power. Ang kanyang dating kasanayan sa Dragon ay hindi kailangang ubusin ang kapangyarihan ng Dragon na ito. Higit pa rito, mayroon lamang siyang 1 punto sa kapangyarihan ng Dragon ngayon, kaya 1 beses lang niya magagamit ang kasanayang ito. Higit sa lahat, hindi man lang siya binigyan ng paglalarawan ng kasanayan, kaya wala siyang ideya kung ano ang epekto. Medyo natahimik si Luoyu. Hindi niya magagamit ang skill na ito sa ngayon dahil hindi niya alam kung paano makakuha ng Dragon Power. Sa pagkakataong iyon, walang ideya si Luoyu kung ano ang gagawin ng Dragon Fist maliban kung ito ay ginamit sa isang tunay na labanan. Noong tinatanggap na ni Luoyu ang kanyang gantimpala, ang elite team sa paanan ng bundok ay nagtipon na at umaakyat na sa bundok. Mayroon lamang 5 tao sa pangkat na ito, ngunit ang paghahati ng mga tungkulin ay maliwanag. Ang pinuno ay isang matipunong lalaki na nakasuot ng mabibigat na baluti. Malinaw, ang taong ito ay ang tangke. Sa tabi niya ay may lalaking may hawak na punyal na nakasuot ng masikip na kulay abong bodysuit. Siya ang taliba, na maaari ding ituring na isang assassin. Sa likuran niya ay nakatayo ang isang salamangkero na may hawak na mga mahiwagang sandata, isang mamamana na may dalang busog sa kanilang mga likod, at isang babaeng manggagamot. Habang papalapit sila sa tuktok ng bundok, tumangala sila upang makita ang isang nakasisilaw na apoy na tumataas mula sa tuktok. Mukhang nakikipaglaban si Luoyu sa mga mabangis na hayop sa tuktok ng bundok. Ito na ang pagkakataon natin. Umakyat tayo dali. Haha. Aanihin natin ang kanyang gantimpala. Sisingilan. Ibagsak si Luoyu at ang mabangis na hayop. Kabanata 37 Dragon Skill, ang kapangyarihan ng Dragon Fist. Mabilis na umakyat ang 5-man elite team sa tuktok ng bundok. Tiniis nila ang mataas na temperatura ng apoy at nahihirapan silang naglakad pasulong. Sa harap nila ay may pader na gawa sa apoy. Malabo lamang na nakikita ng isa ang figure ng tao sa nagngangalit na apoy. Ang gayong mabangis na apoy ay maaaring nilikha ng isang mabangis na hayop. Si Luoyu ba ay nasa apoy? Dapat ay nasunog siya hanggang sa mamatay, tama ba? Paano ang halimaw? Hindi ko ito nakikita. Sa tingin ko si Luoyu ay tiyak na mapapahamak. Malamang napatay na siya. Tahimik na sumulong. Healer, ihanda ang iyong pagpapagaling anumang oras. Mabagal at maingat ang pagsulong nilang 5. Sa puntong iyon, ang figure ng tao sa apoy ay nagsimulang gumalaw at naging mas nakikita. Hindi nagtagal, isang figure ang lumitaw mula sa apoy. Nang tumingin silang 5 ng malapitan, napagtanto nilang si Luoyu iyon. Teka, si Luoyu ba iyon? Tuldok 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 tuldok. Naglakad siya palabas ng apoy, hindi nasaktan.
Nasaan ang halimaw? Nasaan ang mabangis na hayop? Luyu. Nandito kami para hamanin ka dahil kung sino ang kukuha sa posisyon na ito ay magiging numero 1. Pakakawalan ka namin kung actress ka ngayon. Nagbabanta ang tangke. Ang apoy ay unti-unting naglaho sa likod ni Luyu. Hindi sumagot si Luyu, sa halip ay sinuri ang 5 tao sa kanyang harapan gamit ang kanyang Eye of Truth. Walang sino man sa kanila ang maaaring tumayo sa kanya. Dahil iyon ang kaso, maaari niyang gamitin ang mga ito para sanayin ang kanyang bagong kasanayan. Sa pag-iisip na ito, itinaas ni Luyu ang kanyang kanang kuko, ang kanyang mga kuko ay unti-unting nagiging pula. Pagkatapos ay inilahad niya ang kanyang kamay, at isang bagyo ang sumabog, kasama si Luyu sa gitna nito. Ang matinding apoy ay nagdulot ng sumisipol na dagandong, na nagiging parang buhawi na bagyo. Mabilis na nilamon ng firestorm ang buong tuktok ng bundok, na nilamon ng 5 tao na koponan. Nang makita ng 5 na ibinaba ni Luyu ang kanyang kamay at ginawang nagninangas na impyerno ang buong bundok, sila ay natakot. Inatake sila ng matinding init, nasusunog ang kanilang balat at nagdulot ng matinding sakit. Shit! Masama ito. Masyadong nakakatakot ang nagninangas na bagyong ito. Tumakbo. Iwasan ang naglalagablab na pag-ataking ito. Sa sandaling iyon, ang 5 ay lahat ay natamo ng nasusunog na pinsala at nagsimulang mawala ng kalusugan habang lumilipas ang bawat segundo. Lahat sila ay natakot at nagagawa ng takip. Ang isa ay nagtago sa likod ng mga bato, ang isa ay nakatuklas ng isang kuweba, at ang iba ay naghukay ng isang butas at tumalon. Gayunpaman, walang saysay ang pagtatago sa harap ng mabangis na bagyong ito. Kinailangan din nilang tiisin ang nagninangas na apoy habang naghahanap ng pagkakataon sa dilim. Hindi na gumawa ng karagdagang aksyon si Luyu matapos mapansin na nakatago silang lahat. Napagtanto niya ang laki ng kanyang pag-atake nang ganap niyang pinakawalan ang kanyang Flaming Claw skill. Gayunpaman, ang pagkonsumo ng mana ay nasa pinakamataas din sa lahat ng oras. Mauubos ang mana ni Luyu kung maglulunsad siya ng isa pang pag-atake ng Flaming Claw. Nang nagtatago ang 5, napansin ni Luyu ang kanilang mga posisyon. Gayunpaman, hindi maganda para kay Luyu na kumilos ng padalos-dalos. Ang bawat isa sa kanila ay nakatago sa ibang lokasyon. Kung aatakehin ni Luyu ang isa sa kanila, ang 4 na iba ay lalabas mula sa kanilang mga pinagtataguan at susugurin siya. Kahit na ang mga istatistika ni Luyu ay mas mataas kaysa sa kanila, silang 5 sa parehong oras ay magiging mahirap na harapin. Naisip ni Luyu ang dragon skill na nakuha niya, Dragon Fist. Naisip niya sa kanyang sarili, paano kung minsan ko na lang i-cast dito? Ang nakapaligid na bilog ay halos lumiit sa gitna, halos sa paanan ng bundok kung saan nakatayo si Luyu. Ang iba pang mga estudyante ay natapos na sa pakikipaglaban sa base ng bundok, kaya ang huling kampyon ay pagpapasya sa tuktok ng bundok. Dahil iyon ang nangyari, hindi na kailangang iligtas ni Luyu ang kanyang mga kakayahan. Nagpasya si Luyu na gamitin ang kanyang kakayahan sa Dragon Fist bilang pag-iingat. Isang surge ng enerhiya ang dumaloy sa kanang braso ni Luyu, na naging dahilan upang lumaki ang mga kalamnan ng kanyang buong kanang braso. Isang malabong anino ng dragon ang umikot sa kanang braso ni Luyu. Nagulat si Luyu sa sumunod na nangyari. Naramdaman niya ang isang hindi pa nagagawa, nakakatakot na kapangyarihan na nagmumula sa kanyang kanang braso. Pinawi niya ang kanyang mga kuko sa kanyang kanang kamay at ikinuyom ang kanyang kamao. Matapos tipunin ang lahat ng kanyang lakas, inilabas ni Luyu ang lahat ng kanyang kapangyarihan at binasag ito sa lupa. Boom! Ang kamao ni Luyu ay tumama sa lupa, na naging dahilan upang manginig ang buong bundok. Dahil sa marahas na panginginig, nataranta ang 5 taong nagtatago. Ito ba ay isang lindol? Napakalakas ng pagyanig. Anong nangyayari? Tingnan mo, si Luyu. Nataman siya ng kamao sa lupa. Nang tumangala ang 5, nakita nila na hinampas ni Luyu ang lupa gamit ang kanyang kamao. Ang mas nakakatakot ay ang maraming bitek mula sa kung saan tumama ang kamao niya sa lupa. Nagkalat ang mga bitek kaya kinabahan silang 5. Ang suntok ni Luyu ay naging sanhi ng panginginig ng buong bundok. Naisip nilang 5 na ito ay isang bagay na dapat ay lubos na imposible. Boom!
Isa pang malakas na boom ang tumunog, at ang bundok ay nagsimulang gumuho. Tulad ng isang avalanche, ang panlabas na bahagi ng bundok ang unang nabasag, na nagiging hindi mabilang na mga maluwag na bato na gumulong pababa. Nagbitak ang panlabas na bahagi, at ang sumunod ay ang panloob na bahagi ng bundok. Napailing ang 5-man team sa mga nangyayari. Kung wala na ang mga bato sa likod nila, pagkakataon na nila ang bumagsak. Ano ang nangyayari? Ang buong bundok ay guguho. Pilasan mo at tumakbo, o huli na. Anong klaseng halimaw si Luyu? Tinira niya ang bundok na ito sa isang suntok. Mabilis na tumayo silang 5 sa pagmamadaling tumakbo patungo sa gitna ng bundok. Gayunpaman, ang buong bundok ay gumuho sa sandaling iyon, tulad ng isang nasirang gusali. Mabilis itong na-demolish sa isang tumpok ng mga guho. 2 beses tumalon si Luyu sa hangin habang gumuho ang bundok. Ang 5 tao ay nahulog kasama ng gumuhong bundok at agad na naalis. Ang live feed ay naayos kay Luyu, na nagpapakita ng eksena ni Luyu na nakasuspine pa rin sa hangin. Nasa ilalim niya ang bundok na nabasag ng kanyang suntok. Ang labanan ni Luyu sa tuktok ng bundok ay napakadaling natapos. Sa labas ng arena, nasaksihan ng mga admission officer mula sa iba't ibang prestihiyosong unibersidad ang buong labanan. Sa sandaling iyon, patay na tahimik ang mga manunood, na nakanganga ang kanilang mga bibig. Si Luyu ba ay nagwasak ng bundok sa isang suntok lang? Oo, hindi mo ba nakikita iyon? Oh my God, anong nakita ko ngayon? Anong klaseng halimaw siya? Mr. Lee, maaari mo bang sirain ang bundok na ito sa isang suntok? Hoy, sinusubukan mo ba akong patayin? Kahit na ang buhay ko ay nasa linya, hindi ko magagawa ang ginawa niya. Nababaliw ang binatang ito. It's a done deal, kung ako mismo ang magsasabi. Kung ang Claremont University ay maglakas loob na tanggihan si Luyu, ako mismo ang magwiwisik ng pintura sa kanilang bakuran. Sa gitna ng school square, sunod-sunod na lumabas ang mga estudyante mula sa gitna ng array formation. Ang ilan sa kanila ay tuwang-tuwa matapos matanggap ang kanilang hinulaang mga ranggo, habang ang iba ay nalulumbay. Gayunpaman, nabigla silang lahat nang makita sa malaking screen na nakadisplay ang huling nagwagi sa pagsusulit na ito, si Luyu. Ang mga estudyante ay masigasig na nagdedebate tungkol kay Luyu. Nagulat sila na nanalo muli si Luyu sa unang pwesto. Siyempre, ang imposibleng gawa ng suntok ni Luyu na nakabasag ng bundok ay lalo silang nagulat. Kabanata 38 State Champion, iginagalang. Ang napakalaking screen sa parisukat ay nagsimulang ipakita ang mga huling ranggo ng pagsusulit na ito. Ang taong nauna ay walang alinlangan na si Luyu. Pagkatapos ay tumayo si Juan Gulio sa harap ng array formation at inihayag sa audience, tapos na ang pagsusulit. Ang unang lugar ay napupunta sa estudyanteng si Luyu. Bigyan natin siya ng mainit na palakpakan. Nagpalakpakan ang buong audience. Susunod, panoorin natin ang isang kapana-panabik na sandali mula sa estudyanteng si Luyu. Nagpatuloy si Juan Gulio. Habang nagsasalita siya, nagsimulang ipakita sa malaking screen ang isang video ng pagsira ni Luyu sa kalahati ng bundok sa isang suntok. Natulala ang lahat sa eksena at sinubukang i-replay sa kanilang isipan. Ang pagpapakita ng gayong hilaw na kapangyarihan ay maakit ang sinuman. Maraming mga reporter ang dumagsa sa sandaling matapos ang pagsusulit. Itinaas nilang lahat ang kanilang mga kamera at nagsimulang mag-film sa malaking screen sa harap nila. Natural na kumalat sa buong Riverdale at maging sa buong Southern Railway State ang balita ng pagiging unang pwesto ni Luyu. Si Luyu ang huling lumabas mula sa hanay, na nanalo sa Battle Royale. Hindi mabilang na mga reporter ng media ang nagmadaling lumapit, sinusubukang makakuha ng eksklusibong panayam kay Luyu. Tuldok. Gayunpaman, sa isang kaway ng kamay ni Juan Gulio, isang harang ang itinayo upang pigilan ang mga mamamahayag. Sa kabila ng pagpapahinto, ang mga mamamahayag ay patuloy na nag-broadcast ng balita ng mabilis. Hindi ka panipaniwala. Ang kampyon ng estado ay mula sa Riverdale City. Isang dark horse. Ang kampyon ng Riverdale City ay talagang isang F-level na talent holder. Napakamangha sa mundo. Ang isang talento sa antas ng F ay maaaring makakuha ng unang lugar.
Panipi tuldok panipi. Iba't ibang headline ang lumabas sa iba't ibang news website sa buong bansa. Halos lahat ng tao sa Riverdale City ay alam kaagad na ang nangungunang scorer sa pagsusulit ng estado ay mula sa kanilang lungsod. Ang mga opisyal ng pagpasok mula sa mga prestihiyosong unibersidad ay tumayo, naghihintay ng pagbubukas. Naghihintay sila ng pagkakataong makausap si Luyo. Malaki ang ibig sabihin nito kung makukumbinsi nila siyang pumasok sa kanilang unibersidad. Ads by Pop Future. Sa puntong iyon, isang kilalang figure ang lumitaw mula sa karamihan. Ang taong lumabas ay ang punong guro, si Luoyu. Pumunta siya sa harapan ng hanay at tumabi kay Luyo. Ngayon ang pinakamahalagang araw sa kasaysayan ng ating paaralan. Si Luyo, isa sa ating mga estudyante, ay nanalo ng unang pwesto sa buong estado. Ito ay hindi pa nagagawa sa ating paaralan. Sinabi ito ng punong guro nang may labis na sigasig, na tumutulo ang mga luha sa gilid ng kanyang mga mata. Estudyante Luyo, ikaw ang ipinagmamalaki ng aming paaralan. Sabi niya kay Luyo. Kung mayroon kang anumang mga kahilingan sa hinaharap, mangyaring huwag mag-atubiling makipag-ugnay sa akin. Gagawin ko ang lahat sa aking kapangyarihan. Ang hindi inaasahang papuri ng punong guro ay naging dahilan upang hindi komportable si Luyo, ngunit wala siyang masyadong pakialam. Alam niyang ipagdiriwang ng paaralan ang kanyang pagkapanalo sa unang pwesto, ngunit hindi siya interesado doon. Kung tutuusin, ang layunin niya ay makapasok sa Claremont University. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ng principal na si Luoyu. Mabilis niya itong kinuha at tinanggo ang ulo. Baka sa tuwa ang mukha niya. Ilang sandali pa, may pumasok na itim na kotse mula sa gate ng school. Bumukas ang pinto ng kotse, at ang lumabas ay si Liu He, ang direktor ng Education Bureau ng lungsod. Mabilis niyang nilapitan si Luoyu at same time na inihayag na mayroon siyang ibibigay kay Luyo upang gunitain ang kanyang tagumpay. Luyo, espesyal na niregaluhan ka ng Education Bureau ng $3 milyong na scholarship at isang city villa para higit pang mag-udyok sa iyo. Mangyaring ipagpatuloy ang mabuting gawain upang magdala ng kaluwalhatian sa Riverdale City. Nang sabihin ang mga salitang ito, nagdulot ito ng inggit ng maraming tao. Ang halaga ng isang villa sa lungsod ay hindi mabibili ng salapi. Sa katunayan, ang paggamot sa pagkuha ng unang lugar ay mabuti. Ang Riverdale City ay hindi nakagawa ng nangungunang scorer sa buong estado sa loob ng mga dekada, kaya natural na mahalaga ito para sa kanilang lungsod. Siyempre, hindi lamang itinampok ng Bureau ng Edukasyon ang mga nagawa ni Luyo, ngunit ginawa rin ng mga pangunahing negosyo sa Riverdale City. Mahigit sa 12 mga luxury car ang sunod-sunod na dumating sa entrance ng Riverdale City High School. Ang mga nauugnay na pinuno ng mga pangunahing negosyo ay mabilis na lumabas sa kanilang mga sasakyan, sabik na makipagkita kay Luyo upang pag-usapan ang isang partnership. Mangyaring suportahan ang Yancheng Group, estudyanteng si Luyo. Bibigyan ka namin ng $10 milyong. Sa halip, ay endorso ang Hu Group. Basta magpakita ka, bibigyan ka namin ng bilya. Estudyante Luyo, kung lalabas ka sa aming advertisement, ang kailangan mo lang gawin ay pahintulutan kami ng iyong mga karapatan sa portrait, at bibigyan ka namin ng 2 piraso ng bihirang kagamitan. Panipi tuldok panipi. Ang mga pinuno ng lahat ng malalaking kumpanya ay nakikipaglaban para sa endorsement deal ni Luyo. Simple lang ang paliwanag. Ang kasalukuyang Luyo ay ngayon ang pinakatanyag na tao ng Riverdale City. Si Luyo ang numero 1 trending topic sa lahat ng social media ng Riverdale City. Sa napakaikling panahon, si Luyo ay nakakuha ng milyon-milyong tagahanga. Tandang padamdam. Sa mga komento sa ibaba ng mga nangungunang trending na paksa, hindi mabilang na mga tagahanga ang nag-cheer para kay Luyo. Ang aming estudyante sa Riverdale City, si Luyo, ang numero 1 ng estado. Tuwang-tuwa ako. Napakalakas niya para ma-cultivate ang isang F-level na talent sa ganoong level. Hindi ako mag-abala kung mayroon akong F-level na talento. Magiging idol ko na kayo simula ngayon. Gusto kong matuto mula sa iyo. Lahat kayo ay binibigyang pansin ang kanyang lakas, ngunit binigyang pansin ba ninyo ang kanyang hitsura?
Gusto ko kasing pumasok sa university na katulad niya. This way, I might have a chance. Mahilig ako sa sinumang gwapo at malakas. Ang video ng pagsira ni Luyu sa bundok ay na-upload sa lalong madaling panahon na nagdulot ng kaguluhan. Holy crap, nakakabaliw ang suntok na ito. Napakatawa ng video na ito, dapat gawa-gawa lang. Sigurado akong kung dama po sa akin ang suntok na ito, magiging madugong pulp ako. Ito ba ang lakas ng numero 1 sa estado? Napakalaking pag-iral. Dahil kay Luyu, ang buong Riverdale City ay nagkagulo. Sa sandaling iyon, nakatayo si Luyu sa harap ng array formation, napapaligiran ng hindi mabilang na mga negosyo na gustong makipagtulungan sa kanya. Naroon din ang mga reporter mula sa iba't ibang sikat na media outlet, gayon din ang mga opisyal ng Riverdale City. Mga pagsusulit, natapos na ang pagsusulit. Naipadala na ang mga ranggo sa inyong mga mobile phone. Ayon sa mga rangkang, pumili ng angkop na universidad na gusto ninyo. Ligtas na maghiwa-hiwalay ngayon. Ang mga array mages sa harap ni Juan Gulio ay tumigil lahat, at sumunod ang iba pang mga examinees. Ang mga nakakainggit na tingin ay ipapakita kay Luyu paminsan-minsan. Naiinggit ako kay Luyu na kayang tumanggap ng napakaraming endorsement. Basta ang endorsement fee lang ay magpapayaman na sa kanya. Puntong hininga, wala nang reklamo ngayon. Magsanay lang tayo ng mas mabuti. Lumalabas na siguradong tatanggapin si Luyu sa Claremont University. Walang alinlangan na tatanggapin siya ng Claremont University batay sa kanyang akademikong pagganap. Nagdebatehan ang mga tao habang paalis sila sa plaza. Sa sandaling iyon, lumakad si Luyu sa karamihan, nagpaplanong umalis sa paaralan. Gayunpaman, hindi binalak ng mga taong iyon na hayaang umalis si Luyu ng ganoon kadali. Estudyante Luyu, isipin ang aming pag-endorso. Estudyante Luyu, kung magtatrabaho ka sa amin, siguradong kikita ka ng malaking pera. Luyu, halika sa aming universidad. Gagamitin namin ang mga mapagkukunan ng buong paaralan sa iyo. Luyu. Ang mga tao sa likod niya ay kinurot si Luyu, na ikinainis niya. Si Luyu ay tumakbo palabas ng paaralan at palayo sa karamihan. Walang tigil na tumunog ang telepono ni Luyu habang pauwi. Marami sa mga dating kaibigan ni Luyu ang nag-message sa kanya para batiin siya. Pinuksan ni Luyu ang kanyang telepono at tiningnan ang kanyang mga mensahe, ngunit hindi niya makita ang mensahe ng kanyang tiyahin. Alam niyang kapag narinig ng kanyang tiyahin ang balita ay agad itong magme-message sa kanya para i-congratulate siya. Lumilitaw na lumala ang kalagayan ng kanyang tiyahin. Kabanata 39 na tumaas na lakas, bagong kasanayan, Dragon Muscles. Nagmadali si Luyu sa sentrong ospital ng lungsod, nagpaplanong bisitahin ang kanyang tiyahin at sabihin dito ang mga resulta ng kanyang pagsusulit. Habang papalapit siya sa pasukan ng ospital, isang system notification ang lumitaw sa harap ng mga mata ni Luyu. Pinabati kita sa pagkuha ng unang lugar sa estado. Nakuhang reward, 30 libreng attribute point at 15 skill points. Hindi inaasahan ni Luyu na gagantimpalaan siya ng system sa pagkuha ng unang pwesto sa estado. Ito rin ay isang mapagbigay na gantimpala. Ang mga puntos ng kasanayan at katangian na ito ay maaaring makabuluhang mapalakas ang kanyang lakas. Habang natuwa si Luyu, biglang lumitaw ang isa pang notification. Reward Dragon Skill, Dragon Muscles. Dragon Muscles, isang espesyal na kalamnan na maaaring makaipon ng kapangyarihan ng dragon. Ito ang batayan para sa paggamit ng mga kasanayan sa uri ng dragon sa hinaharap. Pansarang Panalikop. Nakahinga ng maluwag si Luyu nang makita niya ang bagong kasanayang ito. Nakahanap na siya ng paraan para makakuha ng dragon power. Maging si Luyu ay nabigla sa kapangyarihan ng Dragon Fist. Maaari niyang ipagpatuloy ang paggamit ng Dragon Fist gamit ang bagong kasanayang ito sa hinaharap. Proseso ng pagtitipon ng kapangyarihan ng dragon, 10 kapangyarihan ng baka ay katumbas ng isang kapangyarihan ng tigre, ang kapangyarihan ng tigre ay katumbas ng isang kapangyarihan ng elepante, ang kapangyarihan ng 10 elepante ay katumbas ng isang kapangyarihan ng dragon. Pansarang Panalikop. Tuldok. Nang mabasa ang paglalarawan, bahagyang kumunat ang noo ni Luyu. Ito ay tila mahirap.
Tila ang kapangyarihan ng dragon ay hindi madaling makuha. Pinakamabuting gamitin ito ng mas maingat sa hinaharap. Pagkatapos, binuksan ni Luyu ang kanyang personal attribute panel. Pag-atake, 300. Bilis, 200. Kalusugan, 350. Mana, 200. Depensa, 220. Tinimulan ni Luyu ang paglalaan ng 30 attribute points na kakakuha lang niya. Matapos magmuni-muni ng ilang sandali, nagpasya siyang ilaan silang lahat sa kanyang pag-atake. Ang claw attack ay isang nakakasakit na talento, kaya ang pagtaas ng kanyang lakas sa pag-atake ay magiging mas angkop. Pinuksan ni Luyu ang kanyang skill panel. Mga normal na kasanayan, Armor Penetration Level 5, Grappling Level 2, Split Claw Level 2, Double Jump Level 2, Strong Wall Level 1. Dragon Skills Level 1, Flame Claw Level 1, Dragon Muscles Level 1. Espesyal na Dragon Skills, Dragon Fist, lumalakas ng may kabuoang lakas. Si Luyu ay mayroon na ngayong 15 puntos sa pagpapahusay ng kasanayan. Magkakaroon pa rin siya ng higit sa sapat upang i-upgrade ang kanyang mga kasanayan sa isang antas. Matapang niyang hula. Ano ang mangyayari kung ilagay niya ang lahat sa isang kasanayan? Nag-click siya sa Armor Penetration upang suriin ang epekto ng susunod na antas nito. Gayunpaman, ang epekto ay hindi na upang madagdagan ang pagbabawas ng depensa ng kalaban ngunit upang madagdagan ang pinsala na hinarap sa pamamagitan ng pagtagos sa halip. Ang kaunting pinsalang ito ay balewala kay Luyu. Kaya naman, tumingin si Luyu sa Strong Wall. Maaari nitong taasan ang defense timer ng kalahating segundo pagkatapos mag-level up. Maaari niyang maiwasan ang higit pang pinsala sa 1.5 segundo ng pagbawas ng pinsala. Bilang resulta, agad na in-upgrade ni Luyu ang Strong Wall sa level 4. Matibay na pader, harangan ng 70% ng pinsala. Tagal, 2.5 segundo. Hindi natataas ang defense timer pagkatapos ng level 4. Sa halip, haharange nito ang 71% ng pinsala. Ang unang ilang beses lamang na pinalakas ang isang kasanayan ay lumitaw na nagbibigay ng makabuluhang benepisyo. Ito ay malamang na isang rookie benefit. Sa ngayon, hindi na kailangan ang Split Claw. Sa kanyang bagong kasanayan sa AoE, Flame Claw, ang Split Claw ay hindi na kasing halaga. Ang pakikipagbuno ay wala ring silbi noon. Bagamat napakabisa nito sa pagtukoy ng mga mahihinang punto, hindi na kailangang mag-alala si Luyu tungkol sa mga kahinaan ng mga kaaway na kasalukuyang kinakaharap niya. Katulad ng Giant Flame Lizard noong una, hindi na kailangang gumamit ng grappling si Luyu. Maaari niyang tapusin ang labanan sa ilang pag-atake lamang. Sa kasong iyon, kailangan niyang tumuon sa pagpapalakas ng kanyang double jump. Ang double jump ay isang napakahalagang kasanayan, ang tanging kasanayan sa paggalaw ni Luyu. Ginamit ni Luyu ang kasanayang ito upang maiwasan ang maraming nakamamatay na pag-atake. Naramdaman ni Luyu na pinakamahusay na palakasin ang kanyang double jump bago dumating ang kanyang susunod na kasanayan sa paggalaw. Kaya, naglaan si Luyu ng 3 puntos sa double jump. Ang double jump ay napunta mula sa antas 2 hanggang sa antas 5. Double jump, ang distansya ng paglukso ay tumaas sa 7 metro. Pansarang panalikop. Double jump level 5 effect, maaari kang mag-hover sa hangin ng 1 segundo pagkatapos ng iyong unang pagtalon bago isagawa ang iyong pangalawang pagtalon. Pansarang panalikop. Nang mabasa ang karagdagang epekto na ito, agad na tumawa si Luyu. Maganda ang epekto ng pag-hover sa hangin sa loob ng 1 segundo. Mas maraming puwang para sa pagmamaniobra sa kanyang mga laban sa hinaharap. Sa natitirang 9 na puntos ng kasanayan, pinahusay ni Luyu ang bawat isa sa kanyang 3 kasanayan sa Dragon ng 3 beses. Matagumpay na napalakas ang Dragon Scales. Kasalukuyang antas, Level 4. Matagumpay na napalakas ang Dragon Muscles. Kasalukuyang antas, Level 4. Matagumpay na napalakas ang Flame Claws. Kasalukuyang antas, Level 4. Ang Dragon Scale skill ay pinalakas para sa depensa, habang ang Dragon Muscle skill ay pinalakas para sa lakas at pag-atake. Ang Flame Claw ay may 2 epekto.
Ang isa ay isang malawak na lugar na pag-atake na susunugin ang kaaway sa loob ng saklaw. Ito rin ang naging epekto ni Luyo sa tuktok ng bundok. Ang iba pang epekto ay katulad ng sa split claw, na nakatuon sa pag-atake nito sa isang partikular na saklaw. Ang pinsala ay tataas ng malaki, ngunit mababawasan ang saklaw. Para naman sa Dragon Scale skill, ang epekto nito ay lumalaban sa 80% ng water at fire elemental attacks. Gayunpaman, ganap na immune si Luyo sa pinsala sa sunog pagkatapos na i-evolve ang Flaming Dragon Claw. Kaya naman, pagkatapos ng 3 pagpapahusay, nakakuha ng bagong epekto ang Dragon Scale. Dragon Scale Shield, bumubuo ng kalasag na may 100 kalusugan. Maaaring masira ang kalasag. Automatikong bumubuo pagkatapos ng 1 minuto sa labas ng labanan. Ang bagong epekto na ito ay naging dahilan upang mapasigaw si Luyo sa pagkagulat. Ito ay kapareho ng pagpapalakas ng kanyang kalusugan ng 100 puntos. Gayunpaman, mayroon pa ring ilang pagkakaiba sa pagitan ng kalasag na ito at ng kanyang aktwal na istatistika ng kalusugan. Ang pinakamalaking pagkakaiba ay ang pagbawas ng pinsala mula sa kanyang depensa. Maaaring masira agad ng isang taong may 100 attack power ang shield. Gayunpaman, kung ang pag-ataking iyon ay dumapo sa katawan ni Luyo, hindi siya mawawalan ng anumang kalusugan. Kung tutuusin, masyadong mataas ang depensa ni Luyo. Mula sa hitsura nito, ang 100 puntos ng halaga ng kalasag ay hindi gaanong itinuturing. Sa karamihan, maaari nitong harangan ang 2 pag-atake. Gayunpaman, ito ay isang napakalakas na pagpapalawak sa kanyang arsenal. Ang pangkalahatang kahusayan ni Luyo ay muling tumaas pagkatapos ng round na ito ng pagpapalakas. Pumasok si Luyo sa ospital, puno ng saya ang kanyang puso. Dumating siya sa ward ni Liu Yi. Si Liu Yi ay nakahiga sa hospital bed at coma sa walang bahid na ward. Nag-aalala si Luyo. Sa huling pagpunta niya rito, mahina pa rin siyang kausapin ng tiyahin niya. Sa pagkakataong ito, gayunpaman, nakoma siya. Lumala ang kanyang kalagayan. Lumakad si Luyo sa gilid ng kama at tiningnan ang kanyang tiyahin na nakahiga dito. Hey! I'm here to see you. Nanalo ako sa unang pwesto sa state, kaya hindi kita pinahiya. Si Liu Yi ay nakahiga sa kama at nakapikit ang mga mata. Isang doktor na nakasuot ng puting Amerikana ang pumasok sa eksaktong sandaling iyon. Ikaw siguro ang pamilya ng pasyente, di ba? May balita ako sa'yo. Lumapit ang attending doctor na may seryosong ekspresyon. Hello, doctor. Nalaman mo na ba ang sanhi ng sakit ng tiyahin ko? Bahagyang tumango ang attending doctor. Tama. Natuklasan namin sa wakas ang sanhi ng sakit ng iyong tiyahin, salamat sa pagsisikap ng aming koponan. Ang sakit na ito na mayroon siya ay nagmula sa iyong pamilya. Natigilan si Luyo nang marinig ang salitang, pamilya. Ang sanhi ng kanyang sakit ay may kaugnayan sa kanilang pamilya. Kabanata 40 mahiwagang bloodline, patungo sa Ixdale. Natarante si Luyo sa mga salita ng dumadating na doktor sa ilang sandali. Paanong may kinalaman ang sakit ng kanyang tiyahin sa kanilang pamilya? Doktor, sigurado ka ba? Bakit may kinalaman ang sakit na ito sa pamilya natin? Isang mahabang buntong hininga ang pinakawala ng doktor. Ang sanhi ng sakit ng iyong tiyahin ay isang isyu mula sa linya ng dugo ng kanyang pamilya. Ito ay isang napakabihirang at espesyal na bloodline, ngunit hindi pa niya ito nagising. Ito ang puso ng problema. Ibig sabihin, ang aking tiyahin ay hindi nagising nang siya ay dapat na magising, kaya't mayroon siyang problema. Unti-unting napagtanto ni Luyo ang ibig sabihin ng doktor. More or less, she has yet to awaken in her bloodline, cause energy to accumulate in her body, that is also why she entered a coma. Kung gayon, mayroon bang plano sa paggamot? Anumang bagay na makakatulong sa aking tiyahin na makumplito ang kanyang paggising o makakatulong sa kanyang paglabas ng enerhiya sa kanyang katawan ay dapat na maayos, hindi ba? Kumunat ang noo ng doktor na may halong ekspresyon. Ang iyong tiyahin ay lumampas na sa edad ng pagmulat sa kanyang talento. Ang opsyon sa paggamot na ito ay hindi dapat posible. Imposible ring ilabas ang mahiwagang kapangyarihang ito sa kanya gamit ang mga modernong teknolohiya. Nagalit si Luyo matapos itong marinig.
Hindi ba't nangangahulugan iyon na ang aking tiyahin ay magiging koma sa natitirang bahagi ng kanyang buhay? Umiling ang doktor. Sinasabi ko lang na wala akong magagawa tungkol dito, ngunit hindi iyon nangangahulugan na ang iba pang nangungunang mga doktor sa kanilang larangan ay walang magagawa tungkol dito. Kung siya ay nasa kabisera, Ixdale, ang nangungunang mga institusyong medikal doon ay dapat magkaroon ng mas mahusay na mga pamamaraan. Tuldok 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 tuldok. Nakahinga ng maluwag si Luyu nang marinig niya ito. At least, nagkaroon ng kislap ng pag-asa. Kahit na malayo sila sa Ixdale at kailangang gumastos sa mga mamahaling pasilidad na medikal doon, at least may landas na maaaring tahakin ni Luyu. Hindi niya gustong makita ang kanyang tiyahin na nagsusumikap sa buong buhay niya at ginugugol ang kanyang katandaan na nakahiga sa isang hospital bed. Palagi siyang tinatrato ni Liu Yi bilang sarili niyang anak. Nagtrabaho pa siya ng ilang trabaho para kay Luyu upang makapasok sa isang mahusay na high school. Paano siya iiwan ni Luyu ngayong sa wakas ay nakagawa na siya ng pangalan para sa kanyang sarili? Gaano man kahirap ang landas na ito, kailangan niyang tahakin ito ni Luyu. Sa sandaling iyon, tiningnan ng doktor ang kanyang telepono at pagkatapos ay kay Luyu. Pagkatapos, ibinuko niya ang kanyang bibig. Ikaw ang top scorer sa entrance exam sa State College, Luyu. Medyo natahimik si Luyu. Mukhang walang alam ang doktor na ito. Tama, ako ito. Wow! Nag-viral ang video mo sa internet. Ang eksenang binasag mo ang bundok sa isang suntok ay nabigla sa maraming tao. Si Luyu, sa kabilang banda, ay walang pakialam. Hindi mahalaga sa akin ang mga bagay na iyon. Wala akong ideya na makakatagpo ako ng isang superstar dito mismo. Dahil sa nasasabik na ekspresyon ng doktor, hindi makapagsalita si Luyu. Pwede mo ba akong i-contact sa isang ospital sa Ixdale? Gusto kong ilipat ang aking tiyahin sa ibang ospital. Ang doktor ay huminahon at nag-iisip na sumagot, walang problema. Tutulungan kitang makipag-ugnay sa. Tumalikod na siya at aalis na sana nang biglang bumukas ang pinto ng ward. Pumasok sa silid ang isang kalahating kalbo na matandang lalaki na nakasuot ng puting Amerikana. Nang makita ng doktor ang kalahating kalbo, agad itong yumuko at magalang na binati, "Direktor, nandito ka na." Nagulat si Luyu na personal na dumating ang direktor ng Riverdale Central Hospital, kontemporaryong romansa. Nang makita ng direktor si Luyu, agad siyang lumapit ng nakangiti. Luyu? Ikaw si Luyu. Ang nangungunang scholar sa estado, nandito ka talaga. Emosyonal na sabi ng direktor. May gusto ka bang pag-usapan sa akin? Tanong ni Luyu. Paulit-ulit na tumango ang direktor. Oo naman. Nakatanggap lang ako ng tawag mula sa mga nakatataas sa lungsod. Gusto nilang tulungan kita na malutas ang lahat ng iyong mga alalahanin para makapasok ka sa Claremont University. Nang marinig ito, muling natuwa ang doktor sa tabi niya. Ano? Claremont University. Si Luyu ay pupunta talaga sa Claremont University. Ang ating Riverdale City sa wakas ay may henyo na makapasok sa Claremont University. Sinaman siya ng tingin ng direktor. Ano ang ikinatutuwa mo? Kakaiba kung hindi pumasok si Luyu sa Claremont University batay sa kanyang mga resulta. Gayunpaman, ang focus ni Luyu ay hindi sa Claremont University. Alam niya na ang kanyang mga resulta ay naaayon sa Claremont University, at ito ay foreseen na siya ay tatanggapin. Mr. Director, sabi mo tutulungan mo akong lutisin lahat ng problema ko. Malakas na tumango ang direktor. Tama. Kung mayroon kang anumang mga kahilingan o kahirapan, ipaalam lamang sa akin. Okay, ang tanging inaalala ko ay ang aking tiyahin. Siya ay may malubhang sakit at nangangailangan ng paggamot sa institusyong medikal ni Ixdale. Walang alinlangan na tumango ang direktor habang nakatingin sa babaeng nakahiga sa kama. Huwag mag-alala. Makikipag-ugnayan ako kaagad sa pinakamagandang ospital sa Ixdale at aayusin ang paglipat. Kaya naman, tumawag siya. Pagkatapos ng ilang palitan, pumayag ang kabilang panig sa kahilingan. Luyu, nakipag-ugnayan na ako sa Ixdale Central Hospital. Maaari tayong mag-ayos ng paglipat kaagad. Kung gayon, simulan na natin kaagad. Ayoko nang maantala pa ang sakit ng tiyahin ko.
Siyempre, gagawin ko kaagad ang mga kinakailangang pagsasaayos. Hindi nagtagal, dahan-daang lumapag ang isang helicopter sa helipad sa bubong ng Riverdale City Hospital. Itinulak ng ilang nurse ang hospital bed at binuhat si Liuyi papunta sa helicopter. Tinundan sila ni Luyu sa cabin ng helicopter. Umalis ang helicopter at lumipad patungo sa Ixdale. Tumingin si Luyu sa salamin sa lalong malayong Riverdale at tahimik na nagpaalam sa kanyang puso. Hinawakan niya ang kamay ni Liuyi at dahan-daang nakatulog. Madilim na ang kalangitan nang muling imulat ni Luyu ang kanyang mga mata, at tumigil ang ingay ng mga propeller. Bumukas ang pinto ng cabin, at sinabi ng piloto, "Estudyante Luyu, matagumpay tayong nakarating sa Ixdale. Kasalukuyan tayong nasa helipad ng Ixdale Central Hospital." Nang tumingin si Luyu sa labas, napansin niya ang isang grupo ng mga nurse at doktor na nakasuot ng puting Amerikana na nagkumpulan sa kanya. Maingat nilang binuksan ang pinto ng cabin at binuhat si Liuyi palabas ng helicopter. Isang kalbo, nasa katanghaliang gulang na lalaki ang lumapit kay Luyu at nakipagkamay. "Luyu, ako ang direktor ng ospital. Nakagawa na kami ng isang paunang plano para sa sakit ni Liuyi. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa kanya at maaari kang pumasok sa paaralan ng payapa." Hindi napigilan ni Luyu ang tahimik na buntong hininga nang marinig niya ito. Gaya ng inaasahan sa Ixdale Central Hospital, nakaisip agad sila ng solusyon. "Ganun ba? Taka pwede ko bang pakinggan ang mga detalye ng planong ito?" Kumpiyansa na sinabi ng direktor, "Siyempre. Sumunod ka sa akin." Bumaba ang lahat mula sa bubong at nakarating sa conference room sa ika-6 na palapag. Isang grupo ng mga nangungunang doktor ang nakaupo doon, tinatalakay ang kalagayan ni Liuyi. Matapos pumasok si Luyu, nagsimula silang mag-ulat ng kanilang huling solusyon. Tungkol sa solusyon sa kondisyon ni Liuyi, mayroon na kaming mga partikular na pamamaraan para sa kanyang paggamot. Ang unang paraan ay upang pilitin ang paggising ng kanyang bloodline. Ang proseso ay mas komplikado, ang mga kondisyon ay mas hinihingi, at ang antas ng tagumpay ay mas mababa. Ang pangalawang paraan ay ang paghiwalayin ang bloodline mula sa katawan ni Liuyi. Ang mahiwagang bloodline na ito na naglalaman ng malaking halaga ng enerhiya ay maaari lamang pagsamahin sa mga taong malapit kay Liuyi. Sa kasamaang palad, tila ang pisikal na fitness ni Liuyi ay hindi makayanan ang gayong nakakatakot na kapangyarihan, kaya't lahat tayo ay sumasang-ayon na kahit na magising ang linya ng dugo, hindi niya ito kakayanin. Matapos makinig sa plano ng mga doktor, si Luyu ay nag-isip ng malalim. Hindi ba't siya ang nandito nakadugo ni Liuyi?